For today's video, gagawa tayo ng lamesa na mayroon siyang drawers. So, ang ginamit ko nga pala rito bilang pinaka-frame niya is a tubular 1.5 by 1.5. Yan. Ito yung pinaka-frame niya. Tapos yung ginawa ko muna yung pinaka-frame niya, tsaka ko siya inaktual na sukatan. Yan, para sigurado tayo sa sukat ng ating pinaka-pahalang. Nakuha ko na yung gagawin ko mga pahalang. Gumawa naman ako dito para sa akin yung pinaka-puting niya. Ayan, nilagyan ko na siya ng mga marker para sigurado tayong isa lang yung sukat niya. At dito sa part na to, ito yung pinakadugtungan niya. Dapat itong portion na to is nasa ilalim. Ayan. Lagyan natin sa ilalim para hindi makita yung dugtungan niya. Masakit din kasi sa mata pag nakikita yung ating dugtungan ng ating tubular. Ayan. Ayan, ispatan ko muna siya paikot bago ko siya i-full weld para hindi siya gumalaw. Gumagalaw kasi yung bakal. Once na welding to, mainitan. Gumagalaw yan. Kaya nawawala sa skwala yung ating pag-weld. Ayan. Ito na yung mga higing connector niya sa dalawa na yan. Ayan. Meron siyang 26 cm. Ayan. Dahil ang ilalagay ko dito pinaka drawer slide niya is 12 inches. Kaya 26 cm yung nilagay ko dito yung pinaka connector niya. Ipa-plus pa natin yung dalawang tubular na 1.5 by 1.5. Ayan. Importante rin na meron tayong bar clamp na ganyan para sigurado na naka-fix o pikit na pikit yung ating pag-welding. Malaking tulong sa akin yun, kaya lagi ko itong ginagamit kapag gumagawa ako ng mga ganitong proyekto. Dahil wala akong kasama magdidiin ng aking o tagahawak, kaya laking tulong sa akin ng ganitong bar clamp. At the same time, talagang maganda yung makalalabasan niya. Gawa nga ng pag hinigpitan natin to, sigurado tayo na pikit yung ating tubular sa mga dugtungan niya, sulok-sulok. Hindi na natin siya kailangan i-weld. Ayan. Para mawala gap. Kasi malimit yan. Kapag medyo bumuka siya, mahirap na tayong i-weld dyan. Gawa nga ng hindi natin siya kayang i-press. Pagka meron tayong ganitong bar clamp and mapipress natin siya mabuti, nawawala yung malaking gap. Yun. Yun ang tulong ng aking bar clamp na yan. Wineld ko siya sa pinakailalim niya para mas matibay siya. Ayan. Ito yung pinaka tabletop niya o yung pinaka drawer niya at tabletop niya is plyboard ang ginamit ko dito. Kung mapapansin nyo, ang gagamitin ko dito sa pinaka tabletop niya ay itong body filler para gumanda o mas maging matibay yung ating pinaka tabletop. Mas matibay kasi ang body filler kasi sa mga pati. Kaya body filler ang ginagamit ko pagka tabletop. Siguraduhin lang natin na medyo matapang yung hardener yung lalagay natin dyan. Once kasi nakuha lang sa hardener, magkakaroon tayo ng problema pagka nag-finish tayo. Yan. After nga matuyo ng ating body filler, niliha ko na siya at saka ko siya ipin-primer. Itong ginagawa ko tayo sa primer na to. Pin-primer ko na siya ng mga ayan, mapapansin dalawang patong ko siya pin-primer. Pag natuyo yun, lilihain ko na naman siya ng 240 grit. Ayan, papansin nyo medyo binasa ko na nga siya para mas maging makinis yung ating trabaho rito. Gawa nga na pintura naman na to o naka-primer na, kaya hindi na mag-penetrate yung tubig dito. Pagka naliha, punasan ko lang ito ng mabuti, tsaka ako siya patutuyuin bago natin siya gamitan ng ating gustong kulay. Nalihain lang natin mabuti para mas maging makinis yung gawa natin dito. At itong pinaka-frame niya na tubular, ayan, na primer ko na nga rin pala to, na masilihan ko na rin yung mga dapat masilihan. Ayan, nililiha ko naman siya para kuminis yung primer. Ayan. Ayan, pagka nangyari na nga natin ma-primer, na maliha, ito na yung pinaka-kanyang coat o final coat. Ayan. Kaya ang gamit ko nga rin itong gagamit nyo, makikita nyo sa taas na picture, light gray yung pinaka-frame niya na to. Ayan, light gray, tapos pinaka-dark gray naman yung ating wood. Ayan. Acrylic, ginamit ko rito acrylic paint. Kaya pag acrylic paint, hindi siya makintab, kaya kailangan pa natin siyang i-top coat.
Hindi katulad ng mga epoxy enamel na makintab siya agad. Ito acrylic paint yung ginamit ko rito. Ayan. Kaya tatop coat ko pa siya ng K9 to top coat. Pagka natuyo siya. Ayan. Ito yung pinaka-drawer niya. Gawin ko lang ito ng mga 3 times para medyo makapal yung ating pagkakapintura rito. Sa bawat pagitan ng pagpipintura ko may pagitan ako ng mga 15 minutes o 20 minutes bago ko siya patungan ulit. Para matuyo muna ilalim bago natin siya mapatungan ulit. Ganun. Ito na nga yung ating clear coat na K92. Ang paborito kong ginagamit sa top coat. K92 top coat. O yung 2 components sa top coat para mas maging matibay itong ating plyboard o plywood na ginagamit. Ayan. Yan, sa isang patong pa lang ng ating K92 makikita mo na yung tintab niya. Bali 2 to 3 times ko nga siyang tinapkot para mas maging maganda. Ito yung drawer niya, kaya kabitan natin. Ito yung drawer niya, binutasan ko nga yung pinaka-tubular niya. Diyan ko ilalagay yung pinaka-drawer slide o yung ating drawer guide. Niribit ko nga siya para mas maging matibay. Bali 4 na piraso yan o 2 pirasong drawer guide yan. Yung ilagay ko dyan. Dahil 2 drawer ang gagawin ko siya kanya dito. Ito yung pinakas mga siding niya. Yan, plyboard din ginawa ko. Yan, tinornilyo ko din ng black screw yung ating plyboard para mas maging matibay o hindi matanggal yung ating plyboard. Yan. Binutasan ko yung pinaka-tubular tsaka ko siya kinuntersink para hindi nakikita yung pinaka black screw o yung ulo ng black screw natin dyan. Mapasin nyo, flat yung ating black screw dun sa tubular kasi naka-countersink siya. Yan. Lagay ko na rin yung pinaka-tabletop niya. Niscrew ko din itong tabletop niya para talaga hindi siya matanggal o hindi siya mahugot. Yan. Ito yung pinaka isang drawer niya na maliit. Yan. Saka yung pinaka big drawer niya. Yan. Siyempre, yung pinaka ilalim niya, meron din siyang end cap na nilagay ko. Plastic end cap para mas maging smooth yung paghila natin dyan. Yan. Ito na nga yung ating finished product na table with the drawer. Yan. Shoutout sa nagpagawa na to sa aking kumare. Yan, shoutout sa iyo. Thanks for watching nga pala dito. Hindi ba kumakain ng butido yun?